Okay, and roll. And stand by everyone. And 5.2. Action. And go, Jay. Hello kapamilya! Hello mga kamumu! Today is such a big day for the cast, staff and crew, and the whole team of #Ghosting. Magandang hapon, my name is Jay Miranda, and I'm very thrilled to share with you a very important milestone for Team Ghosting dahil today, we will officially meet the whole cast. Of course, alam naman natin na this is top billed by PBB Gen 11 breakout stars J.M. Ibarra and Fiang Smith. Directed by the director of highly talked about Kilik movies and series, including Vince Cat and James, James Pat and Dave, Forevermore, ang Motiana section, just to name a few. Pero ito na siya lang naman, ang the one and only, Direk Ted Babarol, na sobrang busy by the way, side info si Direk Ted, ang creative producer ng Love at First Spike, and of course, the director of the first queer dating reality show na Sparks Camp, which by the way, may upcoming na rin po yan na 3rd season! So congratulations sa Team Sparks Camp also. And speaking of Spark, ramdam na namin na spark between our leads dahil super excited na sila for this grand project announcement. Kaya naman, kayo mga kamumu natin at home, at work, or nasa naman kayo worldwide nakatutok sa amin, spark the conversation on X and other social media spaces using our official hashtag Ghosting Project Reveal. Super loaded ng araw na ito because aside from the project reveal, we have so much going on gaya ng pictorial, look test, table reading, storycon, and more. Pero syempre, as the first narrative project for Fiang and JM and one of the top title offerings for the all-new I Want, we want you to be part of this journey. And yung ghosting, parang may mag-ghost ba? May magmumulto? We can't wait for all of us to know. Kaya naman, welcome to Ghosting, the Project Reveal! Thank you everyone for being here. Welcome, especially sa mga media friends natin and fan leads na nandito na all out talaga sumusuporta sa lahat ng cast natin of Ghosting. Again, good afternoon everyone, and napinatay natin, the witching hour has come. Kaya tawagin din natin ang ating cast and creatives to share their excitement sa much-anticipated project na ito. Let's reveal them one by one. Una na dyan, ang Idol Philippines alumnus, nakilala bilang si Lord sa hit I Want TFC original series na He's Into Her, na ngayon ay so much into this series. Mga kapamilya, let's welcome Jello Marquez! Yun ang first natin, the one and only Jello. Thanks so much for being here. And up next, from PBB Lucky 7 with notable characters sa I Want TFC original series like Tara G and He's Into Her at Super Gina Gina din for her role in Ghosting. Mga kapamilya, let's welcome Vibery! Parang ano ba na to Halo-halo ng mga I Want TFC series natin. Nakakatuwa. Hi, Bibi! Alright, up next, from PBB Connect, ang ating charming striker ng Paranaque na nagpakilig sa atin sa I Want TFC original series na Team Clash. Let's welcome Kobe Brown! Diba? AKA Justin Bieber na rin for today. And moving on to our creatives. It is an honor to be joined by our creative manager, Miss Mel Mendoza del Rosario. Hello. Welcome po. Okay. Up next naman, earlier nga, diba, nabanggit na natin ang mga ganap niya. The director that launched the big breaks of popular Kapamilya Love team sa big screen and TV, gaya ng Liz Ken and Josh Lia. Mga kapamilya, let's give a hand for Direk Ted Babarol. Hi, Direk. Alright, and finally, ito na these two need no introduction. PBB Gen 11's Power Love team, the very promising lead stars of one of the biggest I Want original series of 2025. Mga kapamilya, let's welcome J.M. Ibarra and Fiang Smith!
Nandito na po ang JM Fiang. Hello, hello. There you go. Nandiyan na po ang buong cast natin. Photo muna tayo real quick for JM Fiang. Alright, 3, 2, 1, smile. There you go. Alright, before anything else, no, bati muna tayo sa ating mga kapamilya na nanonood sa atin right now. Let's start with Jello. Hello po, mga kapamilya. Kamusta po ang araw nyo ngayon? Sana maganda ang gising. Hello. Alright, there you go. Thanks, Jello. V. Hi everyone! Hi to everyone who's watching right now and hello din po sa lahat ng mga andito sa studio. Ako po si Valerie and I'll be portraying Emma. Uy, mamaya, mas alamin pa natin ang character na yan. How about you, Kobe? Hello po mga kapamilya, hello to all the press out there. And yeah, I'm playing the character of Val. Yeah. Si Val naman for Kobe. How about this, Mel? A quick hi, hello to our kapamilyas. Good afternoon. Thank you for supporting our project. We're excited to bring this to you. Sana ganun rin yung excitement. Oo naman, for sure. Abangan natin ito this 2025. Directed! Hello po. Salamat po sa lahat ng mga pumunta dito na press para sa press ko na to. And thank you sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live stream. There you go. Thank you, Direk. And of course, JM and Fiang. Ayan, hello. Magandang araw po sa lahat na nanonood. At pati na rin po sa mga nandito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Sana masarap po ang inyong pagkain. Ayan, mag-ulam reveal nga kayo sa comments dyan. And of course, aside from that one, ito na nga, no, diretso na natin. Alam natin na curious na ang mga tao with regards to your characters. So, let's start with Jello. Yes, kamusta po kayo? Ang character... Ang character ko po dito na ipoportray ay si Tony, na friend ko dito si JM. Pares kaming mumu. Lagi kami hunting sa inyong mga panaginip. Ayan, so may legit mumu pala. Mumu, oo. Tapos ang character ko dito, lagi akong lasing. Namatay kasi akong lasing, so lasing na ako. Kasama na rin siya. Kasama na rin. Oo. At 70s ako namatay. Huwag naman muna sana. Yung character eh. Yung character, hindi ako. 70s. Okay. Yun lang muna. Alright. Kung siyempre 70s, no, meron kayong mga expect ba ng mga looks na kakaiba for this one? Elvis! Ay! May retro yata. Oo, very retro, very iba. Very iba. Unique and cute. Yeah. Actually, parang pasok pa rin sa'yo to, no? Kasi you like to experiment also with fashion, eh. Yes, Jay. Totoo ba Pasok dyan? din yan. Alright. How about you, V? My character, as I've mentioned earlier, is named Emma. Emma is Jaja's best friend who is into spiritual stuff, yung mga about mumu, yung mga ganun. Kasi yung nanay ko dito, ano din siya, espiritista siya. So parang ako din yung naging daan para magkakilala si Jaja and Fred, which is played by, ako naman talaga nang pakilala. Basta yun sa JM Fiang. So yun. There you go. Thank you, V. How about Thank you, you. Kobe? Yung character ko ay si Val. Val. H ba yan? Yeah. V-H-A-L. Val. I'm the love triangle of JM Fiang in this project and the current boyfriend of Fiang's character, Jaja. Oh, okay. I'm a Gen Z influencer who's sikat, and we have like a love team thing going on. Yep. But I end up ghosting her. Yes. But end up coming back. Okay. So, ano expect namin? Ano yung emotions na ibibigay mo sa amin for this one? Anong emotions? Like, magagalit ba kami sa character mo agad dito? Or matutuwa No, I'm a green flag ako. Ooh, So, okay. let's see how you Sige, feel about pero it. ghosting ah. Sige. Of course, syempre, JM and Fiang. Sorry, JM. And ako dito si Wilberto. Pangalan pa lang, makalumang tao na. Ako yung best friend din ni nagaganapan ni Jello. Kung si Jello namayapa sa taong 1970s, mas matanda ako noong 1940s. Ayan, kaya medyo kabaligtaran din ako ng karakter ni Jello. Kung outgoing siya, kung mahilig siya mag-explore, ako stiff na sobrang old-fashioned, ganun. And di rin naman nalalayo sa ako mismo, no? Di rin naman nalalayo sa J.M. Ibarra yung ipoportray kong character.
Kasi medyo may kalaliman din mag-Tagalog. At kaya exciting ako na ganapan tong character na to. Yes, ako naman dito, ang character ko ay si Jaja. And ako, yung girlfriend ni Kobe na ginost nga ako. And hopeless romantic ako dito. I'm a city influencer din. Kaso, yun nga lang, ginost niya ako. So, alam mo yun, may mga part na kailangan ko yung tulong niya and kailangan niya yung tulong ko. Ooh, So, yun- okay. Medyo nagkalaliman ng pagkakakilala. At abangan nyo yung susunod kung ano ba nga ba mangyayari, kung magkakailaban ba or hindi. Well, nakaka-curious na kasi, again, from the 40s, 70s, pero bigla influencers din kayo. So ano kaya may mangyayari for this, Super daming for plot this twist series? talaga. May influencers na ba nun? Mga panahong 70s, di ba? Malalaman natin. Caliponero, ganun. Oo. Si Jello. Sila. Eto, Influencer. Oh, fashion influencer ka pala nun. 70s. Nung nagsimula. Ayan. And of course, yung buong media friends natin are for sure curious na rin dyan. So, let's ask some questions. Andito na ating kodigo as well. But of course, we want to know also from Directed, may mga gusto ko i-share with regards to the casting and the story. Ayun, nakwento naman ng Fiang, but yun nga, ang nakaka-interest is of course when Fiang finds out na yung character pala ni Wilberto ay isang literal na ghost. So it's a battle of a person who ghosted her and, and yung totoong ghost pero pwede ba kaming magkainlaban nito kung isa siyang multo. Yun. So yun ang mga kailangan natin So, abangan. mahirap talaga yung decision na gagawin ko dito. Pero, super daming plot twist talaga. As in, kahit ako nagulat ako sa mga plot twist na tong series na to. So, I hope abangan niyo yung lahat. Pero relate ka naman kay Jaja kasi di ba ikaw, you started also being an Yes! influencer. And yung character kasi, and yung personality kasi ni Jaja is very young. Mhm. Na makulit, na very gusto lahat ine-explore. Pero hindi naman galad si Fiang. Si Jaja lang yung gala. Mhm. Kasi galad dito si Jaja eh. Kung saan Bawal pa si Fiang. Oo, very unsure. Outgoing person siya eh. Pero si Fiang kasi ano lang eh. Tahimik na tao lang. Totoo. Ayun. Ayan, there you go. Yan ang mga quick glimpse natin, no? For sure, may mga questions na rin and andito na rin ang mga mag-a-ask ng questions. So for this one, let's first call Nika Sabio of Push. Hello, hi. Hello. First of all, congratulations po to everyone, new series. My question first po is for JM and Fiang. This is, guys, your first series together. Congratulations. Ano po yung nararamdaman nyo? Like, this kind of film is first speech sa inyo. And gano'n kayo, if you rate yourself, gano'n po kayo ka-ready and ka-pressure doing this series together? Yun, nung sinabi sa amin, nung yung time o yung araw na sinabi sa amin about dito, sa project na to, na-excite kami, sobrang excitement yung na-feel namin kasi, alam mo yun, kami na yung magkadikit noon na pinapangarap na namin magkaroon ng ganitong klase ng proyekto. At ayun, agad naman ibinigay sa amin ng Diyos. Well, ayun, sobrang excited. And I think ready na kami parehas. At ayun, tulungan naman kami dito kahit magkaiba ng preparation yung character na ipoportray namin. Tulungan kami dito. Yes, super excited na ako. Tulad nga sabi nyo nung nalaban pa lang namin na magkakaroon kami ng series. And lead male, lead female, super na-excite kami. Pero at the same time, syempre nakaka-pressure, diba? Kasi yung gaganapan agad namin, lead male, lead female agad kami. And, pero, yung character, yung, kaya pa? Yung personality naman ng character namin, hindi naman nalalayo din. Pero grabe yung pressure kasi, syempre, madami nag-expect na talagang push, talagang, alam mo yun, na kailangan bigay todo. And yes, super taas, alam mo natin, super taas ang expectation ng mga tao nowadays. Pero ayan, ibibigay namin yung kahilingan niyo, hindi namin kayo inabibigay. Wow. For Directed po, ano po yung reason po ninyo that you selected this kind of like story for JM and Fiang? And ano po yung ina-expect nyo for the two
and the whole cast po to do. Kasi parang different siya from the one that you made po the past months. And trending pa po siya up until now. Well, first of all, I'd really like to commend our creatives. You have the best creatives in the world, led by the Miss Melda Rosario, head writer namin si Denise O'Hara, and then mga writers namin ay talagang, kung nakita niyo rin yung filmography nila, ang dami nilang mga pinasikat na rom-coms, ang dami nilang pinasikat na series. So, dun palang kampante na ako when they thought of this concept. So, parang when this was offered to me, sobrang natuwa ako at the challenge at the same time. Yes, as a director naman talaga, gusto mong ma-challenge. First time kong gumawa ng may supernatural element. But at the same time, alam ko rin naman na as a genre, rom-com siya, kung saan na ako mas at home. So, yun. So, doon ako na-challenge, yung bago yung konsepto. In a way, para siyang, di ba, para siyang crash landing on yung magkaibang mundo, pero pinush pa ng mga writers. Level up tayo. Kung crash landing on yung present time, ito, ang na-inlove siya sa multo. So, di ba? So, yun yung challenge. And then, yun yung kagandahan kasi magkaibang mundo sila. May Gen Z influencer ka, very now, very young, TikTokerist. And then, biglang may isang hook malahap na namatay sa panahon ng gera na talagang napaka-stiff. So, paano ngayon ilalabas ng character ni Fiang yung ngiti sa mga labi ni JM? Paano sila magkakainlaban? At may future ba sila kung ang isa ay isang multo? So, past, present si Fiang. So, do they have a future together? Pwede ka na mag-promo. Yun yung lagline. Yun. Last na lang po for me for the whole cast. Although this is a fantasy rom-com series, pero how do you guys define the term ghosting? Since you guys are different, came from different era, gens, yan. Yeah. Parang naging mabigla yung parang may mga flashbacks na nangyari agad May nakaalala mo. Baka umiyak. No, library, mamaya kayo sa akin direct. Hindi. For me, ghosting kasi, it's about, syempre, you're talking to a person and parang you have like a mutual understanding. But parang in the end, one person leaves another person hanging without properly communicating what happened, what went wrong. And it's a red flag kasi syempre yung partner na iniwan is like gonna question kung ano ba talagang nangyari. Is there something wrong with me? Should I have, done something to make it work? So, yeah. Bakit ba? I'm just defining it, okay? I'm just defining it, guys. Si Jello. Ikaw naman. Sagutin mo. Ayusin mo. Babalik pala sa akin to. Ghosting para sa akin is, kunyari, magkausap tayo ngayon. Tapos bigla ako nawala. Nang walang paalam. Yun, ghosting. Ganun lang. Ganun lang, And go, Billy. Ako same lang po. I mean, copy and paste, honestly. I think just leading someone on and then, leaving them behind. Yeah. Yun. JM and Tia. Same thing lang. Same lang natin ng sagot namin kasi yun naman talagang definition ng ghosting. Baka ang tanong kung nag-ghost ka na ba? Yun dapat Yun dapat Yun, natin. baka may iiyak. Okay, balik tayo. Balik natin kung sino yung unang sumagot ulit. Yes, Valerie. Nag-ghost na ba? Yun yung tanong, right? Yeah. Okay. Short but sweet. Alright. Yeah, okay. What? Hindi kasi syempre, Alam mo na message mo na lang sa mga mahilig mag-ghost? Oh, wow. Good luck. Good luck kasi karma is real. Yeah. Then, saka for me kasi ghosting is really a bad thing to do. Kasi, I mean, it's nice. I mean, choice mo naman yun, di ba? If hindi mo kaya magpag-communicate, maybe it's time to like mature, grow up, and learn how to communicate properly. Kasi that's, hindi lang siya in relationships. Actually, it also can be applied in other aspects in life. Like, for example, work, and syempre, family or friends, di ba? Parang if i-ghost mo yung friends or family mo, parang, like, bakit? Like, what's your reason? You have to communicate it properly. And, yeah, nag-ghost, yeah. Okay. Yes. Sorry to butt in, pero gusto ko lang din po tanongin si Jay kasi hindi siya natanong eh. Oh, ikaw naman, nag-ghost ka na ba, Jay?
So far, di naman, di tayo nag-ghost. Maayos yung mga ending, yung mga pagsasabi ng mga reasons, ganyan. And ako, mahilig din ako mag-ask kasi talaga. Like, What went wrong? umaabot sa point na talaga pupuntahan kita. Parang survey level na. Parang, ano yung ginawa ko mali? Ano yung mga, parang Para lang may klaro. improvement. Yeah. For peace of mind, for the both of you rin kasi. Yes, totoo yun. Hindi pa naman so far. So, Jello, kamusta ka naman? Hindi pa. Okay naman ako. Nag-ghost ka na ba? Hindi pa naman ata. Nagpapaalam naman. Basta ako Okay. At least, nagpaalam. Nagpaalam. Yeah. Nagpaalam naman din. Kobe. Para lahat na. Hindi naman. But I've been ghosted. Like, long time ago. Oh. Yeah. Very long time ago. Ay, ito na lang. Nang-ghost na ba kayo? Ayun. Nang-ghost. Ghost. Like, Ikaw, actual ghost ka na. ghost. Oh. Nang-ghost? Oh, You were I already ghosted. No. Okay, ikaw. For reasons. No. Ay, hindi ka sure. Hanging ka. Basta boses eh, no? No. No. Talaga ba? Oo. Mamatay. Okay, habang si JM and si Fiang. Una-muna yung na-ghost. Ako, before, nag-ghost na ako, ang daming beses na. Araw ko. And then, kasi syempre, bata-bata pa ako nun. And syempre, siguro hindi pa siya ready. So, nag-ghost na ako. Yeah. Pinagtibay ng panahon pala si Fiang. Yes. Pero ako, nag-ghost. Oo, ikaw. Siguro naman, oo. Maybe, hindi. Siguro, nang-ghost na ako. Pero, siguro may rason naman kung ba't ko ginawa yun. It's either nakikita ko na wala kang respeto, na mayabang ka, or ayoko lang talaga sa'yo. Oo nga, ibang perspective din yun. Yes. So, nag-ghost naman din. Baka may reasons din sila. And pag nag-ghost, hindi naman siya totally ghost kasi nagsasabi naman ako sa kanya. Nagpapaalam Oo, ka rin. nagpapaalam. Bye! JM. Na-ghost. Na-ghost? Nung bata pa ako. Pero maliliit na bagay lang. Like, elementary po, honestly. Yung akala ko crush din ako, tapos hindi pala. Yung mga ganun lang naman. Wala. At nang-ghost? Hindi, never. Meron yun, no? Boy! Weird. Lover boy. Pakilagay ko ng mic, ano po ulit? Parang mabait. Ayun. Okay, thank you po. Thank you so much po, Miss Liga from Push. Up next, we have Ana Cerezo of TV Patrol. Hi! Congratulations, guys. First question kay Direk, saka kay Ma'am. Ano po yung nakikita nyo spark or yung potential? Can you describe yung potential or spark yung nakikita nyo sa love team ni JM at ni Fiang? Actually, madali siyang sagutin kasi sa PBB pa lang nakita naman ng mga tao na yung spark ng dalawa. Pero siguro if you put it sa isang formula, yung contrasting personalities nila. Minsan kasi nandun yung spark kaya nga may cliche na opposites attract. So alam mo, yun na nga, itong lalaking to, tubong Quezon, isang probinsyano na napakagalang, napaka-conservative, at isang tubong Siniloan, Laguna, na at 15 ay nakatira na sa isang hype house at naging influencer at masyadong maagang naging nag-work, right? So parang mas mas out in the world na bang ito ay parang studies, tapos nung nag-meet sila, di ba? Parang yung interesting tingnan. And lahat naman yun nakita natin sa PBB. So ngayon, ang challenge namin is paano siya i-translate. Okay. Nag-start na po ba yung shooting? Hindi pa. Okay. So, parang nakita nyo na yung script. Meron bang kissing scene ditong aabang? Ako. Si Fiang, JM, o kaya si Kobe. Meron naman tong kissing scene na aabang. Si Jello po tsaka si That's me and Jello. Abangan niyo po yan. Yun ay muna, abangan. Abangan. Pero definitely may dapat abangan. Yes. Okay. Since na tanong. Si Ma'am pala, Ma'am. Can you describe yung potential din nakikita nyo? O kaya naman yung sparks? In terms of potential, I think obviously that's why they have this launching project is because they would be
be the next big thing in ABS. Okay? They will be given the break, but nasa kanila na yun to translate it. But honestly, it's the first time I met them in person today. And what I saw, that what's a plus sign, a positive thing that I felt was they are both authentic. It's very important to be authentic in this industry. Thank you. For Kobe naman, bilang ikaw yung unang partner ni Piang dito, ready ka na ba manggulo sa love team nila? Ready ka na rin saluhin ang mga reaction ng fans, sa mga eksena? Kwento mo yung nailang ka nung nag-picture kay Kinifia. Oh my gosh, honestly, I was, of course, I'm very nervous. You know, of course, I respect them so much. And, you know, I want to do well. I want to do well for their fans. I want to do well for everyone. Kasi, you know, that's what we do. We're here to entertain. At kanina nag-photo shoot kami. And, I was taking pictures. It had to be me and Fiang. And JM was watching. Parang sobrang takot ako. I was like, oh, is this okay, Fiang? Can I do this? Basta, very excited and nervous, but you know, I believe we can make something good happen. I believe in these two. I believe in our whole cast. Of course, working with Directed again. Sobrang excited po ako. And yeah, I hope you guys enjoy this project. Yeah, and very talented cast naman. Pero balikan na natin sinabi ni Kobe. JM, ba't ka naman tinitingnan mo? Pinapanood? Tinititigan? Sumabay I think nag-overthink lang ako. Hindi, nauna kasi kami mag-shoot, kaya nanonood na ako. Wala naman sa akin eh. Pag nakikita ko si Kobe, parang gusto niya lumabas muna ako eh. Okay, lalabas mo muna ako. Wala naman din nun. Pero very, parang very good relationship na kayong cast. Is this parang very good chemistry? Working relationship na yung energy nito. Is that true? For yung cast members, parang talagang you get along well na so far. The good thing is they just met yesterday. Oh, really? Yeah, they just met yesterday for the first time working together, and that's what I appreciate now. Ngayon ko lang habang tinatanong mo, ngayon ko lang naisip na parang wow, kahapon lang, start lang, pero they're already working on their chemistry, na sana wala nang ilangan sa isa't isa. So, nagkaroon naman ng hope na okay. Yeah, like of course we're a small cast and we really have to work together and just help each other. Yeah, the vibes are vibing. Go ahead. Kasi si Jello, Directed, Kobe, I've worked with them na po before. So, like, friends na talaga kami, even before this project. Pero with JM Fiang kasi, yesterday lang talaga namin sila nakilala and naka-interact. So, it's nice also na before shooting, parang there's like a chemistry test already, para during the set, like everything's lighter na. Like, wala na masyadong ilangan, para everything will work out smoothly. Yeah. Thank you. Last question na lang for Fiang and JM. Nakakailang shoot naman na kayo yung music video, mga hindi naman kayo kasi very natural kayo together. Hindi naman kayo na ilang pagka may mga camera, to still be yourself. Napapansin niyo pa bang may camera since galing kayong PBB? Pagka like kanina sa shoot, ang cute ng mga posts niyo, hindi na kayo na ilang. Siguro ko nung una. And then, habang tumatagal. And until now, nasasanay naman na po. Yes, kasi siguro hindi naman na po mawawala na lagi kami nakakita ng camera. Kahit sa paglalabas na kami dalawa. So parang, kung alin na nakikita nyo, sige, eto na yun. Wala. Parang, nagsasanay na din po kami na, ang daming laging camera. So, okay lang. Thank you guys. I'm looking forward. Thank you, Ms. Anna. And up next, we have Ren Narte of Mars Chica. Sorry, There you go. Pero segue ko lang, at least sabay kayo kumbaga after yung paglabas ng PBB, yung journey nyo, kasama niyo isa't isa. Sa pag-figure out din ito. Kahit saan kami magpunta, dun siya, dun ako eh. So parang,
Para kayo dalawa yung pinakamagkakaintindihan. So, wala na, na-distract na ako. You know. Hindi, kahit saan kasi siya magpunta, and kahit saan din ako magpunta, andun kami. Wala lang kami para sa isa't isa. Most of the time, yung work namin kasama talaga. Part na ng sistema nyo. Oo. Hinahanap yung isa't isa. Ang buti nga, di siya nagkasama sa mukha ko. O, diba? There you go. I already had na si... Ayun, congratulations po on your project po. Ayun po. My question lang po is for the cast. Question ko lang po is, since siguro nabasa niyo na rin po yung script po nyo, is there any instances or part ng script na nakarelate po kayo dun sa ipoportray niyo pong character? Or, ayun, yun na po. Bata-bata pick. Who wants to go first? Ako po kasi, yung character ko mismo is influencer. City influencer, and meron akong hometown na which is Laguna, and same thing din kay Jaja na meron siyang lola sa probinsya. Yes. And ako, yung character ko mismo doon, alam yun, super, ang dami nilang similarities talaga, and also nag-ghost na din ako tulad ni Jaja. And alam mo yun, madaming talagang, actually, parang pinalitan nga lang po yung pangalan eh. Dapat nga yung pangalan ko din Fiang, kasi wala talagang pagkakaiba din. Siguro ang pagkakaiba lang namin is hopeless romantic. Na hindi naman ako totally, alam mo yun, sa, parang, grabe ka naman. Basta, yeah. Yeah, pero alam mo yun, madaming similarities. Na, Hopeless lang. Sino sa dalawa yung hopeless romantic? Yung character or... yung character kasi, Character. yung character ko hopeless romantic. So, go! Ako? Ayun sa akin, kay Wilberto, siguro nakaka-relate ako sa kanya mismo. Kasi dati na akong multo talaga. Medyo ka. Ano, siguro yung pagiging old-fashioned niya. Especially yung... Baka may spoil na. Hindi, yun. Ayun yung pagiging family-oriented. At yung respeto ng character na yun, hindi nawawala. At parang tunog, nagse-self-proclaim na nito. Pero marami din na similarities kay James sa kay Wilberto. Especially pagiging conservative niya. Yes. Diba? Alam niya. Siya kasing gaganap eh. Na-observe eh. Next, si V. I think po yung pagiging, kasi dito sa series, ang highlight talaga ng character ko is the friendship that I have with Jaja. So, I think in real life also, I'm the same friend as Emma, kasi siya dito is very supportive of Jaja, but at the same time, if alam ko na, ay girl, wala nang pag-asa, tigil mo na yan, parang gano'n, hindi ko siya kinukonsente kung anong gusto niya gawin. Parang, if nakikita ko parang nasa stress na siya, diba? Like, it's time to let her know or let her feel na it's, stop mo na, hindi na tama to. Huwag na maging daluloy, tigil mo na yan, girl. Huwag naman sana ako. Yan. Thanks, V. Jello. Ang similarities naman namin ng character ko na si Tony, siguro is yun nga, medyo siya, kengkoy siya. And minsan may pitik sa utak, ganyan, kapag And ano pa ba? Well, masayahin. Kabaliktaran tulad nga na sinabi ni Trev kanina. Kabaliktaran ko siya medyo ako medyo papansin ng onte. Oo. Kaya, medyo bida-bida si Tony. Makulit kasi siya. Nakaka-curious kasi before, di ba, nag-lord ka na rin sa He's for Her. May mga differences ka na bang gagawin sa pagkakulit nilang dalawa?
Yes, Jay. Kasi yun nga, hindi ko pwede gawin yung ginawa ko doon kasi present time yun eh. Ito kasi nasa 70s era. So, Yeah. yung humor, iba yung atake, yung itsura ko talagang... So dapat pala mas kumakausap na ng mga tito-tita. Oo. Kaya maghanap ako ng kausap na nabuhay ng 70s. Talking stage kami. Looking for po ngayon. Ayan, how about you, Kobe? Ako naman, I think I can relate to Val. Ay, ako naman po, nag-relate ako kay Val. In terms of, he's loving siya. He's very loving. Towards Jaja. He tries to really give her words of affirmation, which is one of my top love languages, I guess. So yun, I kind of relate to him on that spectrum. Yung love language more of receiving? Or Giving words of affirmation. Your significant someone. Yeah. Yes. Alright, there you Ayun go. lang po. Thank you and congrats po. Thank you so much once again, Ren Arte of Mars Chica. Up next, we have Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Yan, ako na. Hi, JM and Fiang and all over the world. Hello po. Ask ko lang, lalo for Fiang and JM, kasi si Derek, marami siyang successful project. Hindi ba kayo na-pressure dahil isa kayo sa, lead star kayo ng ghosting na to? Ayun, hindi naman nalingit sa kalaman na lahat na sobrang successful ng last na project ni Derek. So, ayun, somehow may pressure. Pero alam mo yun, nandun pa rin yung confidence. Yung confident kami na magagampanan namin ng maayos yung role. And at the same time, kahit, I don't know if I can say this, pero kahit anong expectation pa yun, ready kami. Ganun. Yun na. Alam mo, naka-pressure siya of course, kasi daming successful na project ni Directed na, super nag-boom din talaga, and talagang inaabangan din ng lahat. And siguro masarap maging motivation yung pressure na nararamdaman namin ngayon. Kasi, mag-expect lang kayo na mag-expect, kami na bahala. No? Ikaw na bahala. Parang nilagay sa kamay mo. No? Ikaw, Bakit si Derek yung na-pressure? Kobe, ikaw, hindi ka ba natatakot kay JM? Kasi for sure, meron ditong mga sweet na niya ni Fiang. Against the una, I was a bit scared, but sobrang cool ni JM. He's very respectful. He's very hardworking. Sabi na tayo na lang dapat. May kissing scene po kami. That's why medyo nervous. Joke lang. But no, I'm not nervous. I am a bit nervous, but I'm more excited than nervous. Pero ikaw, JM, okay lang ba sa'yo na magkaroon sila ng sweet moment ni Kobe? Sa akin wala namang problema eh. Siyempre, nandito na kami sa industriya to, sa trabaho to. And I guess, hindi naman, kumbaga kung magkakaroon ng ganong nalabas ako, hindi dapat ako kita ng ilan eh. Basta ako, suporta lang. At ang goal ko dito is yung mag-successful yung itong series na to. At alam mo yun, mahigitan kung ano yung ina-expect ng lahat. Yun yung focus ko. Pansin ko ngayon na parang sobrang lalim na ng mga Filipino words mo. Kung may sasabihin ka kay Fiang na isang word na Filipino na sobrang lalim dahil sa unang panahon ka pagaling, ano masasabi mo sa kanya? Ikaw ay aking gory. What? Ay, hindi na alam yun. Sikretong malupit. Ang 70s yung Oo, sabi ko kasi sa kanya, tawag mo na lang sa kanya Gory. Bakit? Bakit daw? Kasi yun nga po, nag-uusap kami kahapon. And, since ako, galing ako ng 70s eh. So yung salita ko medyo Jeprox ba tawag na eh? So medyo balibaliktad ako magsalita. Tapos ngayon, nag-iisip si JM ng endearment kay Jaja. Sabi ko, tawag mo na lang sa kanya, Gory. Bakit?
hero. Yun. Doon na pangalan ang Gory. Pero sa mga cast, sino gusto nyong mga close pa dahil first time nyo lang pala nagkita kahapon? Yeah, sino gusto nyo mga close pa? Lahat. Lahat gusto namin mga close kasi ang hirap magtrabaho nang hindi mo close, di ba? So, and light yung lahat. Kay Kobe, kay Jello, kay Ate Viv, na super light ng aura nila. Alam mo yun, parang igagayad ka din nila since matagal na sila sa showbiz. Guidance counselor. Yes! And parang same din naman kami ng mga parang bubbly, alam mo yun, direct to the point din kami magsalita. So parang, hindi naman na mahirap yan. Ito na, tatanong ko daw, sabi ni Nika. Kung ano daw pipiliin nyo, kung yung press, yung nag-e-exist na red flag, or yung ghost na green flag? Pag sinagot ko yun, edi wala na. Di ba? Personal. Ako. Yeah. As Fiang. As Fiang, dito ako. Okay na yun. Okay na, no? Bigat na siya. Hindi, as Fiang naman eh, hindi naman as character. O, dito ako. Thank you. Happy birthday, Fiang. Thank you so much, Carlos Argon of Mega Kapamilya. Up next, we have Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello po. Good afternoon. Congratulations. Yung question ko muna kina Kobe, kay Vibory, tsaka kay Jello. Kasi kanina natanong na ni Carlos yung impression ni na Fiang tsaka JM sa inyo. Kayo, ano naman impression niyo sa kanila nung na-meet niyo sila? Hey. I observe and I wonder, I observe their, very caring towards each other and towards each other and everyone naman. And that they really, they take their job seriously. I've seen them before in ASAP. They really work hard and they deserve this project that they're getting right now. I'm so excited to work with them and obviously get to know them more. About V? Okay. First impression, kasi nakikita ko sila before sa ABS. Like, kumari may asset kami dati. But, yesterday lang talaga, first time namin sila nakapag-interact. So, at first, very shy. Very shy. Yun yung first impression ko sa kanila. Very shy, parang observant. Hindi sila madaldal. Pero once na they warmed up na sa'yo and they feel na you're safe to be with and naging comfortable na sila, nagiging madaldal na sila. Lalo na ito si Fiang, very bubbly, very sweet. Yeah. Ako naman po, first impression ko sa kanila. Ayan na. First impression ko po, siguro kay JM, since tsaka kay Fiang. Kami kay JM muna, sa before, nagkikita-kita na kami, pero hindi pa kami talaga totally nakakapag-usap po. Pero kahapon, nagkakapaan na ng loob. Uy. Kinakapaan. Yung loob ng damdamin, kumbaga. Yes. Yung damdamin, kumbaga, ayun. Kahit paano feeling ko, sabi ko talaga, okay din pala to. Sabi ko, okay din siya, tropa to. And si Fiang naman, sabi ko sa kanya dati, akala ko dati ang taray niya. Sabi ko, parang nakakatakot si Fiang. Pero pag makikilala niyo talaga siya, like, sa personal, yung ugali niya, maintindihan mo eh. Matutuwa ka sa kanya, lagi ka lang nakangiti. Kami nga kahapon, no? Nag-workshop kami, hindi kami nagtitingin. Kasi pag nagtinginan kami, tawa na kami ng tawa. Sabi ko, wala na tayong matinong nangyayari dito. But at least in that way, di ba? Nag-warm up tayo sa isa't isa. Good sign. Good sign na maganda yung mix. Who else? Meron pa. Kay kay JM tsaka kay Fiang. Reaction nyo lang, sabi ni Miss Mel, kayo na raw yung next big thing ng ABS-CBN. Ako wala. Siyempre nakaka-pressure po yun, no? Kasi, na-pressure na nga. Super daming nag-expect na mas, alam mo yun, mas magiging maayos
yung takbo ng career. And especially dito sa series na gagawin namin, alam naman natin lahat na super daming matataas na expectation yung mapapanood nila, yung sa acting namin pareho. Nakaka-pressure siya ha. Grabe naman po. Ay, wag. Ayun, gaya ng sinabi, may pressure nga. At hindi naman mawawala yun. Pero yun, kahit may pressure at the same time, ready kami. We're always ready. We can do this all day. Yun eh. Yun yung mahalaga dun. Tapos, And nabanggit nyo na hindi pa nagsisimula yung shooting, no? Yung taking. Pero kung kayo yung tatanungin, sa tingin nyo ba, kayong dalawa, mahihirapan ba kayo o sa tingin nyo natural lang na umacting kayo na in love sa isa't isa? ayos sa mga tanong. Grabe naman. Direct to the point alam mo yun, sa series kasi hindi pa naman kami totally, hindi pa namin alam if magkakainlaban ba kami, seriously. Hindi pa namin alam yung buong story talaga kasi, alam mo yun, Basta antayin natin kasi hindi namin alam. Pero yung closeness siguro natural na yun. malay mo naman direct, diba? Abangan nyo talagang, wow. Wow! Pero madadalian ba tayo sa pag may feeling moments na pag may mga look of love na akong hinahanap? Madali lang mag-react. Yun yung tanong niya. Laro na yun. Magaling na yun. Super dali na nun. Kahit hindi pa namin tingnan yun. Kahit tingnan lang namin sa isa. Madali na yun. Gusto mo yung yung may, yung ngumigiti yung mata. Pwede nga daw mag-sample na rin kayo daw. Tinginan niya. Aram ko. Tinginan challenge daw. Kami ni Jello. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much po. That's it. Meron pa po bang habol from our media? All goods. Ayun. Thank you so much. Of course, no? Again, abangan po natin yan sa I Want. So, nakakatawa kasi seeing the mix of cast, parang nagkahalo-halo na yung mga different series natin, no? Tara G, He's Into Her, kasama na rin ng P-Clash. And now, dito na nga ang Ghosting. Now, of course, kasama na si JM and si Fiang dyan. And can I just say, nakikita ko na yung chemistry talaga ng JM Fiang. Ang sarap nila titigan lang, yung mga tingin na nila, yung mga patap-tap dyan banda. So, definitely, yun ang aabangan natin. Ano yun, Direk? Tayo mo naman kamay, O, diba? Close na agad-agad yan. And lastly, of course, let's invite our kapamilyas na abangan na rin ang Ghosting. Let's start now with Jenna. Hello po mga kapamilya. Sana po abangan niyo po ang upcoming na series na ginagawa namin and for sure mag-enjoy kayo ng sobra dito. Ito ang Ghosting. Wala dito mag-ghost at wala din mang-ghost. Oh. Gobi. Ayan, iniimbitahan po namin kayo na manood po ng Ghosting, coming and streaming very, very soon na po. So sana po masuportahan niyo po kami, lalo na yung JM Fiang kasi it's the very first series na wherein sila yung lead. So, it will mean a lot to them and to every one of us here kung supportahan niyo po kami. Yan na. Maraming salamat. Thanks, Kobe. Hello mga kapamilya, abangan niyo po sa Ghosting, the first lead series of JM Fiang, directed by the best, the one and only Head Boborol. Yes. This is an I Want TFC series, and yeah, I hope abangan po kayo. Very excited. Abangan din namin character mo doon, Kobe. And Ayan, sana po abangan niyo po ang aming first ever series. Lahat naman po siguro sanay na po no, sa PBB pa lang, super dami na nilang nararamdaman ng mga roller coaster. Nako, dito po sa Ghosting is super dami niyo din may kilig, may tawa, may iyak, may takot, lahat kompleto. Kaya sana po abangan niyo ang first ever series. Thank you. thanks, Fiang. JM. Copy. And then, abangan nyo ang Ghosting at supportahan nyo rin ho ito, kami, the rest of the team, ng buong cast, especially si Directed. At abangan nyo guys, hindi namin kayo bibigay. Yun. Ready nga sila, sabi nila kanina. And of course, Miss Mel, any last few message na lang din po? Picture ako pa naman yung It's
always exciting to launch a new love team, a new personality. So I hope you support them. Let's give them a chance. Kasi, diba, it's for our industry. Yung may bagong mukha, deserves our help. Yun lang po. Thank you so much, Ms. Mel. Directed, of course. At sa lahat ng lahat ng mga naghahanap kay Fiang. Ito na po. Ito na. Dito nyo makikita si Fiang at si JN sa ghosting. Kaya abangan nyo sa I1. Thank you so much, Directed. And of course, thank you sa buong team ng Ghosting. We can't wait for the cameras to roll for this project. And of course, this event would not be possible without the support from the management. So maraming salamat po. Thank you so much, Sir Jamie Lopez, the head of ABS-CBN Digital, the head of TV Entertainment and Star Magic. Thank you, Direct Laurie Jogi, head of Global Platform Content, Ms. Jeannie Ocampo. Thank you so much, Ms. Jogi Estaris, head of I1TFC and Integrated Digital Sales. Ms. Jane Shua, head of Content and Partnerships, I1TFC. And Ms. Matel Soliven Celestino, Head of Integrated Digital Marketing. Ms. Kathy San Pablo, Supervising Producer of Ghosting. Ms. Joyce Villaflor, thank you so much also. And we also have Sir Mark Hile, the Production Manager. And I1TFC, I see Ms. Amy Sumalde, the Executive Producer of I1TFC. EJ Malyari, Program Producer of Ghosting. Head Writer Dennis O'Hara. And our writers also, Raymond Barcelon and J. Castro. Of course, big thanks to Sir Von Hautel, Lead of Advertising and Promo. Thank you so much. We also have Jero Kunanan and the whole team. Thank you so much. And to all our friends from the media, creatives, and of course, I1TFC Creatives, I1TFC Marketing, I1TFC Socials, ABS-CBN Corporate Communications, ABS-CBN Star Magic, TV Operations, Property Management, and Security for all the support. Maraming salamat everyone. Pero parang bigla pa tayong gawin. So, sabay-sabay po natin i-greet, of course, si Fiang ng Happy Birthday! Tapos na siya actually. But thank you. Happy birthday pa rin, syempre. Haba natin celebration for you. Maraming salamat everyone. And sa mga kamumu natin online for making our official hashtag the top trending topic for today. We will be needing more of your immeasurable support in the coming days, months pa yan. And kaya naman, tutok lang palagi sa I1TFC for more promo and event details. Make sure to download the I1TFC app and register for free. Again, kapamilya, maraming salamat. This has been Jay Miranda, and this has been the project reveal for Ghosting. Thank you so much. And last na lang, of course, quick photo with everyone. Thank you sa'yo. Napagod ako sa iyo. There you go. Thank you so much, po. And again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Happy birthday, Sean! Thanks everyone! Maraming salamat for joining us today. Thank you.
Sorry. Hi, very picture. Last one. Alright. Sorry. Direct, first of all, congratulations. Nakakatapos very successful. Ano yung naisip mo nung nag-picture ito, yung project ito, bakit pa-yes ka? Nung na-pitch sa akin yung concept na to, I was really excited because nung nalaman ko yung creative team, alam kong sila yung best in the industry. I mean, alam naman natin na yung mga rom-coms nung nagsimula, ang nagsulat nun ay ang Miss Mel Mendoza del Rosario. And then at the same time, ako yung director na always excited pag mga baguhan yung mga katrabaho ko. In fact, kung nakikita yung filmography ko, always ako naglo-launch. So yun. So it's another challenge. Kaya excited. Tapos direct, parang every gen, parang may nala-launch kay iba-ibang generation. Nag-iiba-iba rin ba yung parang peg for it? Like yung last time, yung sa Amot Yan section, sobrang as a tita kahit ako. Yun, so iba-iba naman bawat personality. Ako naman as a director, I always see to it na sana kung ano yung personality nila in real life, madadala sa show. Kasi mga baguhan you can't have them play against type. So, doon naman ako excited because before the creatives wrote the scripts, nag-one-on-one ako with JM, nag-one-on-one ako with Fiang, kinilala muna namin sila ng mabuti para kung ano yung kwento nila sa buhay, medyo magpagkakaparallel dun sa kwento na ipapakita namin sa ghosting. Last question lang from direct, ano ba yung parang kilig dito? Is it fluff, light? Ano parang describe nila yung feels nito? For me, parang and beyond the kilig, ano ba yung sense natin? I think yung kilig dito is more of magical, more of light, kasi may parang supernatural element How do you fall in love with a ghost, right? But at the same time, even if it's just a light rom-com, may matutunan ka about life. Kasi obviously, what's the reason why the ghost is still here? At bakit sila nag-meet? Ano matutunan niya from the ghost? So, mayroon siyang mga lessons on life, love, and of course, family. So, yun yung maganda dito. Yes, magpapakilig kami, pero may mga lessons din na may impart for everyone. Last na lang, direct, on a different note, may balita ba sa season 2 ng Amot Yan section? Marami na dapat. Secret na may tinatago si direct. Yes. I can actually announce na may season 2 because in-announce naman na ng Viva na may season 2 ang Amot Yan ng section E. Pa-teaser ka ba dyan? Anong abangan na lang. Abangan na lang nila. Parang wala ako sa yun. Excited ka na direct. Siyempre excited din ako dahil baby ko rin naman ang project yun. Thank you. Thank you. Thank you direct. Sobrang I'm a fan of Amot Yan. Thank you. Let's go po with JM plan na para. Ay! Photo together. Tapos Okay, pass lang naman. Congratulations guys. Feel na unang press ko niyo for yung launch ng Love Team. Official launch ng Love Team niyo. Kahit may ilang projects naman ako together. How does it feel? Sa akin, ako personally, wala akong ibang feel ngayon kundi excitement talaga. Gusto ko nang gawin. Gusto ko nang masimulan. Alam mo yun, bukod sa matagal na namin feeling to, matagal na namin pinapangarap. At the same time, gusto ko nang matuto. Alam mo yun, marami yung matututunan sa mga ibang artista, sa production team. Parang hindi naka-ring. Yun yung doon ako na-excited. Yeah, same. Happy face. And super nakaka-excite na gagawin na namin ito. Wala kami ibang nararamdaman na may pressure, of course, pero walang pag-aalinlangan na gusto namin talagang gawin. Nakita ko yung photoshoot niyo kanina. Meron pa rin bang kilig sa inyo? Pagka yung mga meron pa ba rin kayo na Nakailan take nga po yung nagawa niyo. Excuse me! Meron pa din. Meron pa rin, hindi nawawala. If ever, without spoilers, ready rin pa kayo magkaroon ng mga very sweet, very intimate, yung mga first kiss nyo, if ever, ready kayo on screen. On screen. If meron lang, ready kayo, ano ba yun, harapin ito, mag-play, Para sa akin, kung para din sa, alam mo yun, kapanan din yung at her age, hindi pa siguro. Yes.
Pero malay natin. Ay, Abangan super nyo. talaga ni JM. Yeah, super aga pa. I mean, first series namin to. I think mas better if patagalin namin. Para at least may inaabangan yung ibang tao sa amin na mas, yeah. Okay. Guys. Speaking of inaabangan Fiang, bukod dito sa Ghosting, of course, your upcoming Oh my God, album may launch. launch. And then kay JM, yung first film. Kamusta guys? Yeah. Paano niyo siya pinagsasabay-sabay ngayon? And gaano kaiba yung, of course, kay Yang singing partner. Wow! And then, singing partner. And kay JM acting. Kamusta guys? How do you manage your time? Ano pinagkaiba ng landas nyo and then together now? Ako, personally, hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan. Patay. Hindi lingid. No. I mean, before, talagang, hindi ko naman siya totally forte talaga. Diba? Hindi ko naman tinatago sa lahat na hindi ko talaga forte yung pagkanta. Pero at the same time, ginagawa ko yung best ko. Nag-workshop ako. Nag-voice lesson ako. Para at least mabigay ko yung expectation na gusto nila. Actually, madami pa ako nababasa sa ex na gusto nilang gawin ko. Yeah, I'm ready. Kaya parang blooming ka every time nakita kita, gumaganda ka. Anong secret? Oh, this one. Nakakaganda ang game ka. Nakakaganda pagka, healthy ang mind, healthy ang life, healthy ang In-endorse heart. Yeah. I mean, every time po kasi na magkasama kami, lagi lang kami masaya. Kahit ang gulo-gulo ng paligid, bahala kami dyan. Kami masaya. Kaya rin pala si JM glowing. At di ka naman. Hindi ko po yung na-feel sa sarili ko. Pero gumaganda ka nga. Kaya si JM rin, iba yung aura niya ngayon. Thank you guys. Ay, JM Fiang, gaano kayo ka-supportive sa solo project ng isa't isa? Sure. Yeah. I mean, go. Ayun, sobrang supportive namin sa isa't isa kahit yun, kahit solo project pa yan. Kasi, wala lang, gusto lang namin masira yung stereotypes na, alam mo yun, pag love team ka lang. Alam mo yun, yung though, let's say, may sakal dito kasi alam mo naman love team dito sa Pinas. So, sa amin, ayaw namin masanay yung fandom namin sa ganung tingin. So, supportado namin ng Yes, super. And I mean, wala naman sigurong masama if may sarili-sarili kaming event. Especially siya. Meron siyang solo movie ako, meron akong album launch. Siguro yun yung mabibigay namin sa isa't isa every time na magkalim. Yung supporta talaga. Kasi wala naman din papalakas ng loob namin kundi ang isa't isa. Paano na kayo nagbabanding? Dalawa kung busy schedule na kayo. What's busy again? What's busy? Ano ba yung album mo, Fiang? Are you going to be a pop girly? Secret pa? Yeah, secret pa. Pero meron silang, meron akong, I mean, may plano ako para nakikita niya expect. Yeah. Basta abangan. Saka meron siyang isang single na gagamitin dito sa series. Bongga. So, abangan. Ginamit yung voice niya. Ay, talaga? Ano? Kumanta siya. Ikaw lang mo. Walang bayad. Meron ba? Last one, last one. Supportado na. Gusto niya ba meron Si kita? JM. Joke lang. Ano ka na? Comfortable. JM, nag-start na ba yung shooting ng Cinemalaya? Cinemalaya yun. Nag-start na yung shooting. Tapos na po. Tapos na. JM, kumusta naman na yung debut sa big screen ay Cinemalaya sa big screen? Sarap din ba ng feeling na Ako, sobra. very meaningful? Sobrang blessed ko na yung first film project ko is Cinemalaya. Hindi lang nila ako natulungan sa acting skills dun sa craft ko. Pati na rin yung umuwi ako na ang dami kong nalaman kung paano mag-function na ng tao dun sa set. Mapa-DOP, mapa-PE, kahit yung takbo ng utak ng director lang din na-observa ko kasi. Gusto ko na lang maging filmmaker kaysa actor, honestly. Totoo? Oo, kasi sobrang manghang-manga ako kung paano sila magtrabaho. At Cinemalaya, alam naman natin Cinemalaya. So, last na lang, sorry JM, very last. So, parang malaking tulong rin na syempre nag-set ka sa Cinemalaya kasi sanay ko yung PDG 11 yung kasama sa mga mission project. Parang medyo malaking tulong yung parang you went out of your comfort zone for the Cinemalaya. Tapos na-push ko.
As in, malaking naitulong sa akin sa pag-build ng career. At especially, mas napamahal ako sa pag-arte talaga. Honestly. Abangan na ang filmmaker, JM. Thank you, JM. Asa lang po sa akin, birthday ni Fiang nakaraan. Pwede mo muna namin malaman, JM, ano yung birthday wish mo kay Fiang? Ano yung birthday wish mo, Fiang? Is this part of your birthday wish ang magkaroon ng project kayo? Pag na-jinx yun, kasalanan mo. Manifest, say it to the world. I'll say, secret, kasi ayoko mag-games. Secret na lang. Kayo na manghula kung kasama mo siya sa wish ko. Siya yung Wish 107. Kasama mo siya sa wish ko or not. Kayo na yung bumasa sa akin. Kasi ayoko siyang, lalo na wala akong evil eye. Ako, Ano na lang ginawa niyo ng birthday mo? Money. Ano yung gift mo sa kanya? Suot ko siya ngayon. Ano ba yun? Secret! Walaan nyo na lang. Wala na susuot ni Fia. Ay, necklace. Okay, thank you guys. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you everyone po. Salamat po. Thank you po. Tayo maantay. Standby tayo for Starcon.